Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong Nananalig ang pag-ibig niya ay magdidinig sa harap ng altar. Kami lumalangin, umaawit ng masayang papuri sa harap ng altar. Kami lumalangin, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo ngayon ay nasa linggo ng Gaudete, ikatlong linggo ng panahon ng pagdating o Adbyento. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak ni Ginoo at Ginang Jason Datuin mula sa Pook Hilaga, Barangay 177. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot na pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan ni Propeta Sofonias ang bayan ng Diyos na buong galak na umawit at magdiwang sapagkat pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng kanyang bayan at pauuwiin na sila sa kanilang tahanan mula sa paniniil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, "Huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mang munting pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri, poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Puno ng pagsubok at paghihirap ang buhay Kristiyano. Ngunit nananawagan si San Pablo sa mga taga-Filipos na mabuhay sa kapayapaan at kagalakan sapagkat kasama nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta po? Yung mga katabi ninyo, okay pa ba yan o ano? Lutang pa rin ba? Nasa 3 linggo na tayo ng panahon ng Adbyento at nasindihan na po ang 3 o 4 kandila, ang kulay rosas o pink. So, isa na lang ang inihintay natin at magdiriwang na tayo ng pagdating ng Panginoon na tinatawag nating Kapaskuhan. At inaasam natin na nawa dumating na si Jesus gaya ng kanyang pangako na siya'y muling babalik. Noong unang linggo, ang paalala sa atin ay huwag nating ibuhos ang ating mga oras o magumon tayo sa katakawan, sa paglalasing, at lalong-lalo na sa mga alalahanin sa buhay sa mundong ito. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, kumalma ka lang. Kasi kahit anong gawin mo o wala kang gawin, tuloy ang Pasko. May pera ka o wala, tuloy ang Pasko. May pagkain ka o wala, tuloy ang Pasko. Magpasko man, o lalong-lalo na magpapasko, yung mukha mo ang kailangan baguhin. Yung ugali ang dapat na baguhin. Kaya nga, no 2 linggo, ang paalala sa atin ni San Juan Bautista, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga, yan ang the best gift ever na maibibigay mo sa iyong sarili. Para sa sarili. Nung unang linggo, marahil isip ka ng isip, ano ang ibibigay mo para sa iyong pamilya, sa iyong inaanak, sa iyong mga kaibigan. Isip ka ng isip, paano ka, saan ka makakabili ng mga mura, makakatipid. Pero 2 linggo, para sa sarili mo, ihanda mo rin ang para sa sarili. At ang maibibigay mo ay yung makahingi ka ng tawad. Lalong-lalo na sa Diyos. Pagsisihan ang mga kasalanan. Kung makakahingi tayo ng tawad sa Diyos, magkakaroon din tayo ng lakas na
humingi ng tawad sa kapatid mo, sa magulang mo, sa pamilya mo. Mas magiging masaya kasi ang Kapaskuhan kung wala tayong daladalang galit o samaan ng loob. Okay pa tayo? Okay? Ngayon, ikatlong linggo. Ang tanong ng mga tao ay, ano ang dapat naming gawin? Kaakibat po nito dahil ang ikatlong linggo ay tinatawag nating Gaudete Sunday. Sabihin nyo nga po, Gaudete. Ayan. Gaudete, ibig sabihin ay magalak. Kaya nga sa unang pagbasa sa aklat ni Sofonias, ang panawagan sa atin, magalak tayo sa Panginoon. Magsaya. Ganun din ang pahayag sa ikalawang pagbasa. Magalak kayo sa Panginoon. Inuulit niya, magalak kayo sa Panginoon. Magsaya ka. Habang naghihintay tayo, hindi tayo naghihintay na malungkot. Hindi tayo naghihintay na punong-puno ng yung bang kung ano man ang iniisip natin o problema natin. Naghihintay tayo ng mayroong kagalakan. Kaya nga, dapat excited. Yes, isang kandila na lang, wala pang sindi. Ganun yung kagalakan. Mayroon tayong hinihintay na darating at itong darating na ito, kung para sa iyo, napakahalagang tao, miss mo na, matagal mo nang hinihintay na makita, ngayon sinasabing darating na, yung excitement na dapat nating maramdaman. Ang taas ng energy ko, kayo pa rin, lupay-pay pa rin, no? Ano bang gagawin natin yan? Kaya, yan ang isang realidad. Nasa sa iyo po kung ano ang magiging kalagayan mo ngayong darating na Kapaskuhan. Ngayon pa lang, tingnan mo na. Kasi ikaw ang magdedesisyon. Kaya nga yung tanong, ano ang gagawin ko? Sasabihin sa iyo, pero ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw pa rin ang kikilos. Kaya mamili ka, malulungkot ka ba o magsasaya? Ayun, magsasaya. Ito, tutunganga. Pero nasa sayo kasi alam niyo yung realidad na kahit anong mahal ng suotin mo, kahit anong sarap ng pagkain na ihahanda mo, kapag yung disposition mo, hindi mo binago at titingnan mo pa rin na wala kang makitang dahilan para maging masaya, ay talagang malulungkot ka. Hindi mo maa-appreciate ang lahat ng bagay sa paligid mo kapag yung ikaw mismo kinukumbinsi mo hindi malungkot ang Pasko, malungkot. Eh bakit nga ba malungkot? Ano bang iniisip mo? Brinig ka? Malungkot ka? Ano bang iniisip mo? Hiniwalayan ka? Pinagpalit ka? Naubos na yung 13th month mo? Ano bang ikinalulungkot mo? Bakit malungkot ka? Eh, ang ganda-ganda naman ang buhay mo. Kung ikukumpara natin sa iba, hindi natin maiwasan kasi maayos ka naman, pero bakit malungkot ka? Bakit mas pinipili mong maging malungkot? Kumpleto ka naman. Di ka naman buti pa nga yung mga PWD, kaya pang maging masaya. Masaya na. Ikaw may bibig ka naman, pero ayaw mo magsalita. Puro ka emote. Ano mo, addict ka na sa pag-i-emote. Itigil mo yung pag-a-addict mo. Di ba? Minsan addict ka na sa problema. Tanong ka ng tanong, anong gagawin ko para maging masaya? Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Sinasabi na sa iyo, marami nang nagsasabi sa iyo, ayaw mo lang talaga. Kaya nga, iba dito, sinabihan na, lumapit na kay Juan Bautista, ano ang dapat namin gawin? O sige, kasi nga, kahit na maayos na ang buhay nila, yung kaligayahan na gusto nilang maranasan, hindi nila maranasan. Kaya naghahanap sila lagi. Kaya nga yung iba natututong mangurap.
Kasi hinahanap nila yung kaligayahan. Sinabi, hindi yan, wala dyan. Kaya nga sinabi rin ni Juan, basta huwag kayong maniningin ng labis. Kung gusto nyo maging masaya, matuto kang magbigay. Kasi higit na masaya yung nararamdaman ng nagbibigay kaysa doon sa nakatanggap. Subukan nyo po. Kasi mukhang nasanay kayo na tanggap lang kayo ng tanggap. No? Kaya nga, di ba, sa mga magulang, kaligayahan ng mga magulang na maibigay o makapagbigay sa kanilang mga anak. Masaya sila kahit wala na sila, kahit hindi para sa kanila. Makapagbigay lang sila, masarap na yun, masaya na sila doon. Yung makita nila yung ngiti mo, masaya na sila doon. Pero ngayon, alam mo na, ay, mas masaya pala sila. So ngayon, babawi ako, ikaw naman ang magbibigay at sisikapin mong magbigay. Mga anak, gulatin nyo naman yung mga magulang nyo. Kayo naman ang magbigay. Huwag niyong bigyan ng apo, pipektosan ko kayo. Nakita ito. Hindi yun. Kasi kahit anong ngayon kasi, no, sa modernong panahon natin, lagi ang ginagamit natin, nadidepress po ako. At ginawa na nating seryosong usapin na depression. At kapag nadidepress ng isang tao, ano nangyayari? Nalulungkot. Di ba? Ikaw yan eh. So, ano ba? Masaya ka ba na nadidepress ka? Masaya ka ba na nandiyan ka sa depression stage na yan? Kasi lagi natin, hindi nyo naiintindihan ang nararamdaman ko, pues, tulungan mo ang sarili mo. Magpapasko na, irigalo mo na sa sarili mo yan. Kasi ikaw lang din ang makakasagot, ano ang nagpapadepress sa iyo. May mga sitwasyon sa atin na hindi mo kontrolado, pero makokontrol mo, damdamin mo. Kaya nga, ano ba, magsasaya na ako o palulungkutin ko pa ang buhay ko? Minsan, sa mga kabataan, no? Okay, malungkot ka kasi break ka kung kailan magsisimbang gabi na feel nyo pa naman yung mayroong kayong kasabay magsimba, break ka. Hayaan mo na yun, no? Mas masaya, hindi ka nagagastos. Di ba? Isip ka, no? Isip ka ng mga dahilan para maging masaya. Huwag mong isipin yung mga bagay na magpapalungkot sa iyo. Kasi magastos. Babayad ka pa ng psychiatrist, psychologist, o kung ano-ano pa mga doktor. Iinom ka pa ng gamot. Yan, di ba? Sinasabi sa atin ngayon, no? Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, maging masaya ka. Kahit luma ang cellphone, ha? Huwag niyong ibasa yung, masaya na ako. Last year, nagpalit ka na ng cellphone. O bakit ngayon malungkot ka? Kasi hindi pa bayad, nanakaw na. Hindi pa bayad na nawala, nalaglag, nabasag. O yan tuloy. Ngayon po, mamaya po, pagkatapos nitong homilia, ay yung rito ng pagbibihis sa mga bagong kasapi ng sakristan na ito. Tayo nga kayo. Harap nga kayo sa kanila. Masasaya sila. No? Masasaya kayo, ha? Pag kami na problema sa inyo, ha? Sige po kayo. So, hindi pa po sila makakapagsutana, pero susutan sila ng yung isang uniform nila, yung long sleeve, para makasabay na sila sa paglilingkod ngayong pagsisimula ng simbang gabi. Mga sakristan, ha? Kailangan masayang naglilingkod. Dapat masaya, hindi napipilitan. Ha? Kaya gigising ka ng umaga o maaga ng masaya. At pag umuwi, naglilingkod kayo dito sa simbahan, naglilinis kayo minsan dito, nag-aayos kayo ng inyong mga quarters. Pero dapat sa bahay,
Mas masaya ang magulang kung marunong kayong maglinis ng bahay. Kasi ang paglilingkod dapat nakikita din sa bahay. Yun yung magpapasaya sa mga magulang ninyo. Huwag matigas ang ulo, lalo pat kayo ay mga sakristan, mga maglilingkod dito sa simbahan. Amen? Ngayon po ay gaganapin natin ang rito ng pagbibihis. Manatiling nakaupo ang lahat at ating saksihan ang rito para sa mga kasapi ng Ministry on Altar Servers. Mangyari yung mga sakristan na bibihisan ng damit na panglilingkod ay ipahayag ang inyong presensya kapag tinawag ang inyong pangalan. Agabao George Roman Hilum. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa iyo. Bueno Kyle Ezekiel Mabahage. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod po sa inyo. Clarin Sian Ivert Tabada. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Cruz Jan Osriel Mendoza. Narito po ako, Panginoon. Handa po ako maglingkod sa inyo. Date Jimuel Skyler Abarico. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Dizon Dirk Jacob Silas. Narito po ako, Panginoon. Handa po ako maglingkod sa iyo. Galvez Mark Eiffel Sinlao. Naririto po ako, Panginoon. Handang manlingkod sa iyo. Ignacio Jacob Carl. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Manalo John Edward Isla. Narito po ako, Panginoon. Handa pong maglingkod sa inyo. Ofemia Adrian Collins Pentenople. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Palse Mark Jerome. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa iyo. Perez John Paulo Gasataya. Narito po ako, Panginoon. Handa pong maglingkod sa inyo. Ramos Jesus Alquiris Simbulan. Narito po ako, Panginoon. Handa pong maglingkod sa inyo. Sarita Ralph Hari Makarasig. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Sumalinog Mar Matthew Ornopia. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Tiria Renzo Carl. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Villa Ethan Kelvin Serrano. Narito po ako, Panginoon. Handa pong maglingkod sa inyo. Yap John Carl Cristobal. Narito po ako, Panginoon. Handa po akong maglingkod sa inyo. Suniga Alike Luke. Narito po ako, Panginoon. Handa po maglingkod sa inyo. Mahal kong sakristan, ang inyong presensya sa harap ng Diyos at sa harap ng kanyang sambayanan ay pinagtitibay ang inyong malayang pagnanais at pangako na maglingkod kay Jesucristo ating Panginoon bilang altar servers. Naunawaan ba ninyo ang kahulugan nito? Opo. Amin pong nauunawaan na ang aming presensya ay nagpapatunay ng aming nangangakong kagustuhan na maglingkod kay Jesus sa Eukaristikong hapag. Amin pong paglilingkuran ang sambayanan sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga banal na pagdiriwang ng simbahan at amin pong isasabuhay ang aming mga pangako nang kami ay binyagan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa sa aming kapwa-tao.
Kayo ba ay nangangako na kayo ay magiging masunurin sa pagpapakita ng inyong pananampalataya at katapatan sa sambayanan ng St. Joseph Parish, Gagalangin at sa pamunuan ng simbahan? Opo, nangangako po kami. Handa ba kayong ibigay ng buong puso ang inyong panahon at kakayahan sa ganitong uri ng paglilingkod na may pananagutan? Opo, nakahanda po kami. Manalangin tayo. Makapangyarihang walang hanggang Diyos, tagabigay ng lahat ng mabuting bagay at masaganang tagapagbahagi ng lahat ng biyaya. Buong kababaang loob naming iniling sa iyo na kami ay pagkalooban ng kapangyarihan ng iyong pagpapala. Naway kalugdan mo na basbasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga natatanging damit, panglingkod sa mga banal na sakramento sa altar. Itong mga barong na mga inihanda sa banal na pagsamba. Naway ang grasya ng iyong mga banal na misteryo ay bumaba at manahan sa lahat ng mga magsusot nito upang sila ay maging banal, dalisay at walang kapintasan sa iyong presensya. Iniling namin ito sa pamamagitan ng walang sukat na habag ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ngayon ay maaari ng tulungan ng mga magulang at sponsors ang mga sakristan sa pagdaramit ng barong. Ngayon, kayo ay handa-handa na bilang mga lingkod sa iba't ibang liturhiya ng simbahan. Inyo nang bigkasin ang inyong pangako ng paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Mangyaring tumayo ang lahat sa pagsaksi sa panunumpa ng mga kasapi ng Ministry on Altar Servers.
Panginoong Heso Kristo, kami po ay nasa iyong harapan upang paglingkuran ka sa aming pagsapi sa Ministry on Altar Servers. Kami po ay magsisikap na lubos ng aming makakayanan na maging tapat sa aming mga tungkulin at responsibilidad sa paglilingkod sa banal na misa at sa iba't ibang liturhiya ng simbahan at ialay po ang aming payak na gawain sa komunidad sa pamamagitan ng banal na simbahang Katolika. Ipinapangako po namin na kami ay magiging mabuting halimbawa sa aming kapwa-tao, nananalig man o hindi, at tulungan po ang simbahan na itatag ang iyong paghahari dito sa lupa. Mulat po ito sa aming kaisipan. Kami po ngayon ay nangangakong maglilingkod ng buong puso sa simbahang iisa, banal, katolika at apostolika, na kasama ang pamunuan ng ministring ito. Manatili nawa po kaming mga tapat at masipag sa aming paglilingkod sa iyo, minamahal na Panginoong Jesus, sa tulong po at gabay ni San Jose, aming pintakasi, at ng mga panalangin ng Birheng Maria, aming Ina. Amen. Manalangin tayo. Naway ang Panginoon na tumawag sa inyo at nagbigay din ng biyayang kayo ay makatugon sa paglilingkod sa Kanya at sa inang simbahan, ay may katapatang ganapin ang mabuting sinimulan niya sa inyo, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Nagpaalam na ba kayo sa magulang ninyo? Di na kayo uwi. Dati na kayo sa seminaryo. Di ba sinabi? Ano nga, paalam na kayo. Di nga kayo yun. Oh. Alam na ng mga magulang ninyo. Inausap ko na sila. Mga kapatid, akin pong inihaharap sa inyo ang mga bagong miyembro, lingkod ng Ministry on Altar Servers. Atin na pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas sa pag-ibig at kagalakang sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkakatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isantabi nila isantabi ng mga naglilingkod sa pamamahalaan ang kanilang pansariling interes at mga munting hinaing
upang maakay nila ang kawang nilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na panalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa, upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo nang may galak ang aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin mo nawa sa kagalakan ng aming mga kapatid na yumao at ihatid sila sa iyaong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamamayan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming mga puso. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali para sa ilang pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng special second collection bilang tulong sa mga kabataang nagsisikap ipagpatuloy ang kanilang bokasyon sa seminaryo. Tumulong po tayo. Ikalawa, ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-119 na guning taon ng
kakatatag ng ating parokya. Patuloy nating ipagdasal ang ating simbahan na ito'y manatiling matatag na saligan ng pananampalataya at pag-asa sa mga taong nasa ilalim ng pag-iingat nito. Ikatlo, bilang paghahanda sa pagsilang ng Panginoon, ang masayang pagtatradisyon ng simbang gabi sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria ay gaganapin sa mga sumusunod na schedule. Simbang gabi masses sa ganap na ikapito ng gabi at ikawalo at kalahati ng gabi mula December 15 to 23, 2024. Misa de Gallo sa ganap na ikaapat ng umaga at ika-lima at kalahati ng umaga mula December 16 to 24. Magsitayo na po ang lahat. Paalala po ulit, mamayang gabi ang simula ng ating anticipated simbang gabi. 7 p.m. at 8:30 p.m. dito sa ating parokya. 8:30 naman doon po sa kapilya sa Kambal na Cruz. At sa umaga, bukas naman Lunes, ay 4 a.m. at 5:30. Pakikalat na lang po ang impormasyon sa inyong mga kapitbahay. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa